good afternoon, everyone. We are Herschel, and the name of our social media is Herschel. But before we proceed, I will introduce ourselves. So I am Stephanie Durante, the UI UX designer, and Miss Florido, our project manager, Miss Ria Malos, our tech lead, and Miss Sherbo, our tester. So this is our website. So Hershey is not only developed or Hershey is developed for users to use to be user friendly and for them to share their stories and to connect with other social media. So Miss Florido will demonstrate our website. So this is our homepage where meron po tayong login button at saka register. So sa register muna tayo. So mag-input po kayo ng email address. And then ang username po and saka ang password. Meron naman po kayong account, pwede naman po kayong magpunta sa login mo, i-this button. So, ayan po. Hindi po kayo makakapag-login taken na po yung username mo kaya email address. Kailangan ko unique na email address at username yung email. Proceed muna po tayo sa login. So, sa login po, ang i-input niyo po is pwedeng username or email and then yung password niyo po. So, next naman po is yung sa forgot password. So, yung kanina pong password is testing 1, 2, 3. So, mag-forgot password po tayo. So, magsasend po siya ng email kapag
ma-receive na po yung email. And pwede po niyong i-click yung button or i-copy and paste po yung link para po sa reset password. Lagi na po ulit yung bagong password. Ayun po. Nakaka-confirm lagi na po. Sunod po is yung sa search. Pwede po kayong mag-search dito. Ang lumalabas po na result is yung username, yung mga user, and saka yung mga post na nagmamatch dun sa word na sinerch. So, is create post. So, pwede po kayo mag-input dyan ng words and pwede nyo rin po siyang ma-edit ng bold, italics, tsaka underline. Pwede nyo rin ma-edit yung visibility po niya into public, followers, and private. Pwede rin po kayo mag-insert ng image tsaka videos. Ayan na po. Reflect na po siya sa global wall pagka-create post po. Then, yung post po namin is may crude functionality. Ito po yung sa edit. Pwede mo ma-edit yung text and pwede rin po ma-edit yung nag-reflect na rin po sa global wall. Then next is pwede rin po siyang ma-delete. So next naman po is yung sa heart, react, comment, at saka share na sa post. Share naman. Nakapag-share. Pwede rin po siyang mag-share as yung through yung sa link po ng post. So next naman po yung sa yung sa comment. Meron din po siyang scroll. Meron din siyang link. So next naman po is yung sa profiles po ng user. Pwede po ma-edit yung profile po, yung profile picture and yung cover photo, and then yung bio. So, sa profile po, makikita rin po kung ilan yung post, kung ilan yung followers, at kung ilan yung following. Makikita din po yung list ng followers sa following.
So, meron din po kami suggested for you, which is, nagsasuggest po siya ng mga user based po sa countries, based po siya sa country, city, and so, ayun nga po. Nagsasuggest po siya based on sa location ng current user. And ang mga unang po masuggest is yung based sa location ng current user or kaya naman based sa mga based sa followers niya, ay yung mga pinapollow ng mga followers niya. And then yung the rest of users ka po. If hindi siya belong sa mga category na yun. So, next is, mabibigyan niya rin po yung mga profile. Kaya po. So, meron din po kami notification dito. So sa notification ko, nagna-notify po kapag nilike po ng isang user, kaya po, nag-refresh po siya dito. And then, kapag pinindot nyo po yan, mag-reflect sa post na then, pwede rin po, nag-notify din po yung sa comment and saka sa share po. Nag-notify din yung sa follow. Tapos kapag pinindot po yan, mag-direct po niya sa profile po ng follow. So, next naman po is yung sa settings. Dito po, makakapago po kayo ng date, user, birthday, at saka content, city po lang. So yung dating username po is virtual user. So kapag binago po yan, mag-reflect na po dun sa profile. So yun po, mag-reflect po siya sa profile na binago po. So next naman po is yung para sa OO. So
homepage namin. Then, ipon po siyang mag-share papunta sa website. Kung dito po is disable po yung sa isang site kasi hindi sila naka-authorize. So, bali yung naka-authorize lang po yung pwede mag-share sa social media. Kung saan siya galing. Yung HPP naman po yung naka-enable ngayon, yung naka-disable naman po yung verify. May indicator po siya kung saan siya galing na website. Pero din papunta sa ito po, shared from Matrix. Nare-receive po namin both ends yung mga signature. So, yun lang po for our demonstration of our person. First of all, we want to congratulate you sa paggawa niyo ng season na to. And first, mag-ano lang sa iyo idea. Isa sa mga napansin namin, first of all, it's a suggested for you. May pala kasi nang pinry ko siya, I thought hindi siya pwede, like for example, pwede sa una po. Sa una. Yan. Then sa homepage nyo, I thought hindi siya clickable. Kunwari, I want to visit yung profile niya, but hindi ko siya ma-click. So, siguro, suggestion ko is mayroon siyang cover na ibang color para indicate siya na pwede siyang ma-click. And second, regarding sa Rayla. Yung sa Rayla, para sa profile na yun, then nabanggit yung kanina for suggestions for you sa followers and yung naman yung suggestions for you na pwede mo i-follow, pwede explain niya sa akin how it works, paano siya nasa-sort out? Bale po sinusort out ko muna yung mga user na nasa in the same city. Dun sa in-input ng user na city and country. Yun po yung unang nasa pinakataas po siya. Tapos yung sunod na layer naman po is yung sa mga pinapalaw po ng mga pinapalaw. Okay, kagaya niyan, sa iba naman to, sa notification, di ba naka-scroll na baba, tapos try mong click yung menu bar. Hindi siya natabas. Ayun. So, kanina nagtataka ako kasi akala ko may bug yung system. Pero na-realize ko na kapag naka-scroll down, hindi na nag-a-appear yung yung sa may menu bar mo. Tapos I suggest din na yung sa may logo nyo, sana siya, pwede rin siya mag-redirect dun sa homepage nyo kasi usually ganun yung logic sa mga social media. So kanina ko pa siya tinatry click, wala pa siyang hyperlink. So ayun. So napansin ko naman din dun sa sa pag-register no. So patry akong pa-register ng account.
Great. So, napansin ko lang kanina na, di ba nag-try ako maglagay ng password, then yung confirm password. Then, kapag nag-register ako, tsaka lang lumalabas yung password na hindi daw sila nag-match. So, maganda sana na yung nandiyan pa lang mismo, may kita na namin kung hindi na nag-match yung password or not. Then, siguro yung din, parang hindi ko alam kung i-point out ko ba siya, pero yun sa may password kasi, di ba parang may requirements kayo na parang 8 characters, gano'n. Kaso doon kasi siya nakalagay sa may parang pop-up. Noong una, ang nakita ko lang kasi is parang ang requirement is yung 8 characters. So parang medyo naguluhan lang ako doon na bakit ayaw niyo pumasok. Yung parang kadugtong ko pala siya na dapat may capital letters, gano'n. So parang medyo I suggest na huwag niyo na siya ilagay doon sa parang naka-pop-up. So ewan ko kung sa akin lang yun na parang nahirapan akong tignan yung ganong layout. Then, ano ba ba? Yung birthday ba? Pag hindi ba siya ay, wala pa naman. Okay pala. Nagtanong kasi ako kanina. Sabi ko, akala ko nag-input ako ng birthday dito sa registration. Oo nga, tama pala. Kasi di ba nag-input ng birthday dun sa may nag-email na, tapos nag-input ng birthday, pero hindi siya nag-reflect dun sa may system, all the settings. So, nagtataka ako kanina kung nagkamali ba ako ng type, pero sinig ko yung sa kanilang dalawa. Ganun. Hindi pa ko talaga na nakukuha yung birthday. So, ayun lang. Parang kanina napaisip ako kung nagkamali ba ako ng type or not. And last, siguro ay, nandiyan muna parang, pag yung nag-request kanina, yung di ba parang may nag-email na, tapos i-fill up mo na information. Suggestion lang siya na yung country nyo sana, pwede nyo siyang i-API na lang. So parang feeling, ano lang naman, suggestion lang naman siya. Kasi may makukuha naman kayo ng mga free APIs na parang makukuha nyo na yung list of countries and also yung mga cities. Ganun. So parang for improvements lang siya, nakita ko kanina. And siguro yung last ko is yung sa notifications nyo, hindi magandang practice yung parating request ng request. Parang ilang seconds yung binibilang nila para mag-request? 3 seconds. So parang hindi siya ganun magandang practice na nag-request kayo na nag-request. Kasi ano yun parang papabagal din siya ng system Oo. Tapos, ayun, siguro pwede niya rin siya i-research kung ano yung better practice para doon. And yun lang siya. Saan yung question ko sa dashboard? Pag ano nyo niloload yung post? Kunyari, di ba open na yung dashboard? Ano yung di ba pagka-open ng dashboard, naka-display yung mga posts. Bale, paano nyo siya niloload? Saan na? Di ba pagka-open ng dashboard, i-load nyo yung posts. Ano yung ginamit nyo yung para ma-load yung posts? Isang fetch lang siya galing sa database. Okay, so isa lang. Gamit ko sa get post page. Siguro possible yung movement ng since kaya di ba social media, since magdadagdag ng posts yung users. For example, wabot na ng millions of posts. Pag ilaload nyo siya once, pagka-open pa lang, makaka-affect sa performance. Pag kanya, 1 million na posts yung ilaload ng posts. Papagal siya. Siguro suggestion, familiar kayo sa term yung lazy loading. Kunyari sa Google or sa Facebook, di ba pag nag-open kayo ng posts, dinagad lang yung malulog nila sa kulang images. Kapag nag-scroll kayo pababa, mas na ito yung button. Saka siya malulog. Nakalimit ko. Bale parang gano'n. Parang same logic sa PDD. Yung sa image na reader na may limit siya, like kung ilang size lang pwede. Per video and both yun. Sa pag-post nyo, meron din bang like,
Kasi napansin ko, depende yung container na bawat post ninyo sa laki ng picture. So, minsan, yung picture ninyo is sumasakop na sa buong screen. So, kailangan ko parang ang dami ng scroll. I suggest na, wala siya kasing consistency. Parang, mas magandang tignan yung balance na same yung weight. Pwede naman siyang gawin na yung mga pinapost ng picture is hindi talaga yung actual size ng picture. Pwede nyo siyang bawasan para lang magkaroon ng consistency na sizing sa UI ninyo. And ayun, sinabi ni Mark kanina na aside sa easy loading, yung pagination, kasi pag click nyo kasi sa network nyo ngayon, sobrang daming napasok na image, lahat na isang bagsakan dahil nga yung sabi nga yung dead post yung ginagamit nyo. Pwede yung gawin gano'n para, for example, ang mag-click lang ng user is then load more, parang, di ba, Facebook kasi mag-loading siya sa baba. So, parang magandang practices as well as media. And, napansin ko sa notification, ay yung sa navigation bar ninyo, hindi siya consistent, like pagpunta ka ng profile, nawawala si notification. Or sadyang gano'n. Ano po kasi yun, sir, ang magawa ko yung notification, pero yung functionally ko hindi siya sinisang. Magkaiba po kasi yung ginawa ko functional. Kasi magkaiba po kayo yung sa ulit sa top. So, ang kaiwalay po sa hindi ko na Ang ginawa niyo ba dyan is yung navigation bar sa taas is hina-hardcode niya bawat wala ko lang specific file para po sa navigation. ang gamit niyo ba for HTML sa PHP? Doon niya pinapasok ang HTML. Kasi sa ano natin, no, sa cyber logistic natin, diba? At pati sa ArtGet namin, sa navigation bar, para maging consistent ulit siya, na hindi na iba-iba, meron isang component lang siya. Pwede siya sa PHP, like kukal na lang yung file na yun, and then kusa siyang mag-replace as para siyang header and footer. So, para hindi yung pagpadagdag kasi ng code yun, dahil ang code yun. Kung lahat ng code yun, or lahat ng component nila ng PHP, lahat kapalitan na, idadagdagan mo nun. Paano kapag, sa mobile responsive, so bawat CSS nung pagpasok na ng navigation bar, or yung header niya is pinabago niya rin siya. Pinakabit siya sa lahat ng component. So ayun, parang hindi kayo mahirapan. Pwede niyang siya i-call kung PHP naman yung gamit niya for HTML niya. Meron siyang call kung anong specific na, pero possible yun, parang hindi kayo mahirapan. And also, dun sa share something nyo. Sa baba. Link. Sa mga icons nyo. Ano naman to? Link. Sa taas lang. Yan. Hindi naman siya sobrang, big deal. Yun, hindi lang siya pantay. Si ako eh. Hindi lang siya pantay, but kanina ko lang siya napansin. Kasi nag-try ako mag-upload ng video na malaki yung file size. Tama naman, hindi siya nag-upload, pero wala siyang warning. Na parang notification na, at nag-exceed ka na sa designated amount na pwede ka mag-upload. So, maganda sana kung meron siyang warning. And also, ayun, kasi natawa, akala ko hindi na siya nag-upload. Pero nang nag-try naman ako ng ibang video, nag-upload naman siya. So yun, parang more on sa mga warnings, gano'n. Tapos din pala, medyo hindi rin siya pala responsive. So tinry naman siya sa iba't ibang size ng screen. Hindi siya gano'n. Record ba na responsive? Nakaligtas kayo na. So, yan, napansin namin siya kanina kasi akala din namin part siya ng requirements niya na kailangan responsive. So,
So, yung isa sa mga requirements sa user statement nila yung OAuth. Like, pwede tayo dun sa inyo or yung technical dun na explain paano yung process nyo for OAuth. Paano po process yung process sabi ng yung ano po, sa OAuth po, yung ginawa po namin is kapag yung process po nito is yung pag kailangan po nilang may account po sa HTTP para makapag-login ka. And yung ginawa po, nagbibigay po siya ng token. Tapos, provider as a query parameter sa link para po magbigay po sa client yung needs na data para makapasok sa homepage po. Sinisave po namin siya sa database gamit yung config statement. Dito po makapasok sa OAuth callback namin yung mga data na pinapasa nila. Ito po yung para sa mga clients na social media sa Hey3 dito sa website. Nagkuha po ng provider URL nila, tapos ipapating na lang po namin sa code. Dito po napasok yung mga token na binibigay. Nare-revoke din po siya kapag nag-logout po, is nag-1 siya, or kapag nag-expire siya po yung expiration, 1 hour po. For individuals, sino yung type of sila? Sa alphabetical na lang tayo. Alphabetical na lang kami magtatanong. So, parang kanya explain ko as kung ano yung parang naging contribution mo sa group mo. So, yung contribution ko po is yung forget password and yung sa may comment and settings. Ito po is yung forget password po. Yung meaning ko ng forget password is yung UI and yung backend mo kasama or UI lang. Kasi parang talaga dalawang Dito po, yung sa may settings po. So, ginawa ko po siyang, so dito po, hiniwalay-hiwalay ko po siya para mas maintindihan ng user kung ano ba yung papalitan nila instead of maraming fields na ganyan. Palagay ko ng media name. Ayan po. Then, pag remove naman po yung pag nag-remove po lang yung user sa first name and last name, hindi po siya magsisave kasi required po yung field na yun. And sa username, nadedetect din kung unique
nandun pa yung username niya. Ayan po. Doon sa password 1 po, so lalagay po sa current password, sa new password is lang. Tapos sa confirm password din. Nilalabas po ng ganyan pag current password sa rin siya. Then sa delete account, pag pinindot yung delete account, may nilalabas sa ganyan for confirmation. So before deleting again, meron ulit confirmation for the user. Kapag nag-delete ba kayo, sa database nag-delete mo? No, soft delete lang po. Then, sa may comment po, yung sa comment po, ginawa ko pa siya ng ganyan. Yung una, wala siyang preview post. Tapos parang kinwestiyon siya ni Sir Steven, paano nga na malalaman na yung user kung saan po siya mag-comment. So, nilagay namin siya. And, Diyan ka na kasi. And na-edit din po yung post. And nadidelete din siya. Same sa posting mo, ganun din sa Philippines. Yes. Ayan. Tsaka po isa may important pa. Sa portal. So, dyan po, magsisan po ng email. So, dito, i-click ng user yung reset password. Then, magdadirect siya sa create new password. Then, yung ginawa ko, same logic lang din sa may settings, dito sa may create new password. But dito na rin yung part. Pag same password din po siya dito, ayan po, lumalabas din po yung ganyan pag same password ko yung nilagay. Create new password. Mas okay yung UI nyo dyan sa yung gaya na yung may lumalabas na mas okay. So, ayan, magdadirect po siya ng login. Login. Ayan, tapos, ayun po, nagagawin na po yung password. Then, inano ko rin po yung sa may post, yung edit-delete doon. Yung ano po, yung may post ka.
So, dito po, sa may edit and delete post po. Edit. Edit po. So, dito po sa edit, na-edit po yung post dyan. And yung public na gumagana din po. Tapos yung sa may delete. Ayun. Nagpa-private po siya. Yung project manager. So, meron kang ginamit na project management tool for the situation ng task ninyo. Ano yung ginamit? Pwede makakita ka ng sample kung paano ka nag-delegate. Like, explain mo sana kung paano mo nag-delegate. So, bali po may script cover po kami. And ito po yung nakabase sa Word. Dun sa pinasa po namin WTS. And ito po is parang more of category lang, more of sa mga teachers lang po siya. And then yung sa task tracker naman po, dito po nilalagay po lahat ng yung pinaka-specific na task po for lang teachers po. Paano mo siya namin sa isa? Ano po, bali po, nagbe-base po ako sa binabalance ko rin po siya kung ano, yung sa mga gawain ko. And then, binabalance ko rin po yung gawain dito, ito yung gawain sa ibang subject. Bali po, kapag yung ibang members po, dun sa ibang subject po magpapulap, so iba po dito. So, bilang ikaw natin, ano yung something na project ko? Sabi ka ng gawa ng Kasi parang, kasi ikaw yung lobby manager, so alam mo yung bawat meron ng mga group mo dito. So, ikaw yung nakakakita kung saan kayo may hinakalan nila. So, ikaw yung mas, ikaw yung pinakakaalam. Ano yung learning ng training, like yung business training. So, from po sa lahat ng mga nagawa, pero if pipili ko ako ng isa, I think siguro yung nakapag-ood ko. Kasi I think po, yun po talaga parang pinaka-nalalaman. Ang huling pag-ilak. Parang kung ano yung sa kayo parang nalilarawan yung bakal. May mga times po kasi na nagkakaano po yung po. Next day po, parang hindi lang po siya nagkakaano. Parang nahirapan ba kayo makipag-cooperate with other groups? Kasi parang ano yan eh, di ba? Ay, available naman po available. Available sa Parang hindi naman siya parang halimbawa, ay si ganito kasi medyo matagal yung nila. Meron bang naging ganun nangyari or smooth ba siya? meron po sa isang social. Pangalan na rin. Hindi pero, parang naman, kasi na-experience din naman kasi namin yun. Kasi yung sa time namin, may social media din kami. Then parang sobrang nahihirapan din kami nung time na yun. Kasi syempre di kami familiar sa ganyan. Tapos parang may ibang groups din talaga na parang yung inaantay namin sila matapos, gano'n. So parang curious lang ako, nangyari din ba sa inyo yung May coding delay na.
paano nyo siya na-solve or parang napili na lang po sila na parang bilis sa Kapag po kasi gumagawa kami ng OOT, 3 techniques po is nagsasama-sama. And nag-cooperate po kami para magawa yun. Ikaw may question. Kasi po mas madaling magawa yung OOT na mabilis pagkakasama. Ano ba yun? Sa inyong tatlong group, parang meron bang nag-act as parang sila yung leader na sila yung mas nakakaalam or parang same-same lang kayo facing? Same-same lang. Ayan, so yung sa technique, so ayan, same pa-explain rin yung tasks mo rin kung saan ka nag-focus din sa akin. Firstly po yung class ko is yung sa user profile. Lahat po yun and nag-help din po sila sa akin para ma-integrate po yung project. And most na nag-focus po ako is yung sa OOT na po sa collaboration ng mga groups. Sa OOT plugin, tapos yung pag-OOT ng mga shared topic po. Pag-integrate po ng mga API namin ng mga ibang social platform. Parang as a technique, paano ko sila na-lead sa in terms of coding? In terms of coding, na-lead ko po sila kapag may hindi po sila naiintindihan. Ina-explain ko naman po kung ano man po din yung kaya kong i-explain sa kanila. And pag sa yung mga sa functionality, sinasabihan ko din po sila sa market. About na lang sa branching. Sa branching. Sa branch, record ko na kayo. Yung mga, may yung mga full requests, ang yung something average. Kasi gusto ko siyang sabihin sa inyo, like gusto kong makasasin na rin importance ng workshop. Since hanggang ngayon, hanggang household natin, lagi natin siya. So, yun, as kayo, gusto ko bang pwede. Sa inyo. So, yun, paano mo as a technique, paano mo utilize yung context ng mga branches? And also yung mga programs, paano siya nagawa and ano yung mga na-ito paano siya Nag-set po kami ng branch rule para po pag-PR. And sa branching po namin is hindi po kami naggawa ng para pinaka-branch para po sa testing. Sinahirap po kami gawin yung pag-branch. Tapos yun po. So this is our facilities for our Churchlife social media. So this document outlines the facilities for Churchlife social media, detailing each feature and associated test cases, inputs, expected results, and outcomes. It ensures comprehensive coverage of functionality, UI, compatibility, security, and performance. So the natin pass, fail, and not tested or applicable.
So, sa unang, ano po natin, feature group, sa user authentication and account management po, yung sa valid user registration is pass naman po. And valid email format, bagat naman po sa duplicate email registration naman po. So, sa general po is, nag-test po nito yung kung complete na po yung functionalities and gumagana po talaga siya. So, yung gadget po natin is pass naman po siya. Ilang beses ka nag-test dun sa entire screen? Yung una po is, yung pagtapos na po siya. Pagtapos na po sana sa implement po ng function na yun is, iti-test ko po. And then, pag sa, ayun po yung una. And then, sa final po is, yung final po na, gawa na, natapos na. So, ibig sabihin parang halimbawa kapag katapos ko gumawa ng registration fee, ibibigay nila sa'yo. Kasi iti-test mo siya or hindi? Parang gano'n. Paano mo siya binibigay? So, ang website yun po. Hindi, like, ano yung parang iba pang ginagawa mo? Like, parang tinatry mo kasi na, halimbawa, yung sa name, naglalagay ka ba ng mga social characters? Yes. I mean, hindi siya common with the gamit for this test. So, pwede niyo siyang gawin na parang malugal niya na nakaano naman siya. Miss na alert. May parang napapakita ko ba sa amin na parang sheets ng testing or ito na yun? Hindi na yun. Nasa lang mo. Tinatanong ko lang din siya kasi sa capstone, actually kasama yan sa requirements. Kailangan niyo mga sa team mong laptop, mapapakita niya rin ba sa inyo parang box din sa inyo? Tapos na ro ito. Then, ano pa lang mo nang ginamit niya yung mapa? Meron ba kayong sample? Habang hinahanap. Kaso parang pinagsama mo na sa isang usually kasi sa yung mga testing na gano'n, di ba parang multiple sheets siya kung tao. Kung ano ba, may araw na to, nag-test ako, parang meron kasi vibes na, di ba, may araw nag-test ako, nakalagay din doon. Date, yung time, sige, nag-test. Kahit sa capstone niya kasi, ano siya, magagamit niyo yung gano'n. So parang, maganda sana na gano'n. Nakala ko. Imbes na per day, ay per kung araw kayo na Dari, ito for, ano lang siya, for that import, ay for that income. Laging gano'n, tapos pwede nyo lang ilagay sa kanya ka-emergency nito kung anong araw. Para makikita niya kung ano yung improvement. Para ano kasi yun eh, hindi, aside sa pag-test, makikita niyo kung ano na yung mga na-improvement na or na-fix na sa student as mga technique or developer. Malalaman nila na okay na kung use na isang bansa na. Tama kapag meron parang isang error tapos nalaman nila sa dulo. Which is
Ano daw yung inspiration nito? So yung inspiration ko po dyan, bale na search po ako ng multiple website and then tinitignan ko po siya kung paano ko siya ipapa-integrate sa website namin. And then may mga bagong changes din po yung mga suggestion ni Sir Steven and in-implement po namin siya. Kaya po may mga changes po sa website namin but overall, ano pa rin naman po yung walk-up namin na May ano ba? May meaning behind ba yung name ng website? Or ano lang? Very curious lang. Ang dapat po talaga name ng website namin is Hershey kasi yun yung team namin but not available siya. So, nag-switch kami sa Hershey. Bakit Hershey? Hershey po. Hershey po siya kasi apat po kami babae and share po, parang ayun po yung nagsisimbolo sa